napakasarap naman dahil magluluto po si Uncle yung hapon ng hapunan naming sukiyaki. Ay, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Mga bandang alas 5 po ng hapon ay nagready na ako para makapagluto na po kami ng hapunan naming sukiyaki. Ito nga yung unang ginawa ko, hinugasan ko yung mga gulay. Tapos kung mahugasan ay hatiin ko na. Dahil sukiyaki po yung lulutuin kaya kailangan po ng maraming gulay. Sa mga oras na to, habang busy naman ako dito sa kusina, yung mga binan ko hapon naman po ay nanonood ng TV. Tapos si Uncle yung hapon naman po ay nagpunta ng gym. Yes po mga auntie, nagji-gym po yung asawa ko kaso nga lang hindi halata sa kanya. Paano naman kasi sa isang buwan ay isang beses lang po siyang pumunta ng gym. Ano kaya papayat si Uncle yung hapon mga auntie kung isang beses lang siyang pumunta. Ang binabayaran nga po pala ni hapon sa isang buwan ay nasa 8,000 yen. Kung sa peso naman po ay nasa 2,900 plus. Sayang lang po yung binabayad yung mga auntie kung isang beses lang siyang pumunta. Minsan pa nga sa isang buwan hindi siya nag-gym. Masadot siguro ni Uncle yung auntie. Ito na nga po, pagkatapos kong mahati-hati yung mga gulay, ay ito naman po yung sunod kong ginawa. Bago ko pinutol-putol tong shirataki noodles, ay hinugasan ko muna. Habang ginagawa ko nga po ito, ay lumapit sa akin yung binan kong babae. Papakuluin nga daw muna niya yung shirataki noodles. Kami po ni Uncle yung hapon, kapag meron kaming niluluto na merong shirataki, ay hindi na po namin ito pinapakuluan. Kasi maluluto din naman, basta ang mahalaga ay mahugasan. Kapag hindi kasi ito nahugasan, ay medyo may amoy po siya mga auntie. Pero depende po yan sa inyo kung huhugasan o hindi. Habang hinihintay ko po yung asawa ko, ay niready ko na po lahat yung mga lulutuin namin. Ito nga po yung shirataki na pinakuluan po ng binan kong babae. Labas ko na rin po yung karne na binili po ni Uncle yung hapon. Saktong-sakto naman po mga auntie, pagkatapos ko magasikaso, ay dumating na rin po si Uncle yung hapon. Nakita nga niya na pinakuluan namin yung shirataki. Sabi niya ay wag na daw itong pakuluan. So ito na nga po, umpisahan na po ni Uncle yung hapon ang pagluluto ng sukiyaki. Meron pa pala kami natirang karne, kaya yun muna po yung inuna niya. Habang busy po si Uncle yung hapon, kami naman ni Kenshin ay pinapanood namin siya. Pagkatapos maluto yung karne, nilagay na po ni Uncle yung hapon yung sukiyaki sauce. Tapos sunod naman po, itong mga gulay. Kapag meron po kayong sauce, ay napakadali lang po magluto ng sukiyaki. Sauce nga po pala ay nabibili po yan sa mga supermarket dito sa Japan. Dati kapag nagluluto po kami ng sukiyaki, tinitimplahan ko po ng sauce. Ang nilalagay ko po dati ay mirin, toyo at saka asukal. Pero kung gusto nyo po ng mabilisan at masarap na sauce, ay pwede po kayong bumili sa supermarket. Pagkatapos po magluto ni Uncle yung hapon mga auntie, tinawag ko na rin po yung mga binan kong hapon para makakain na kami. Okay. Si Kenshin po kanina bago kami kumain, nag-serve po siya ng inumin. Binigyan niya si mama, si lolo at saka si lola, pati na rin po si Uncle yung hapon. Ito naman po yung sausawan ko sa sukiyaki, fresh na itlog. Tadakimasu. Oishi? Alam niyo po dati mga auntie, hindi po talaga ako makain ng sukiyaki na merong sausawan na fresh na itlog. Nung nakita ko po si Uncle yung hapon, ay na-curious po ako dun sa lasa. Oo, tinry ko, kaso nga lang hindi ko nagustuhan yung lasa. Tapos nagtry ako ulit hanggang sa nagustuhan ko na po mga auntie. Napakasarap pala ng sukiyaki, tapos sinasawsaw po sa fresh na itlog. Wala naman pong amoy yung itlog at hindi rin po ito malansa. Pagkatapos namin mag-offer ni Kenshin, nagbalat naman ako dito ng mansanas. Tapos umakyat na kami dito sa taas para kumain ng mansanas. Ganyan po mga auntie, si Kenshin po ay napakadaming kalat. Yung mga laruan niya ay kasama niya pong nanonood ng TV. Bago kami matulog, nagtupi muna ako dito ng mga labahin ko. Etong mga damit namin, dito ko na po pala sinasampay sa kwarto. Kapag ganito pong winter, dito po talaga kami sa loob nagsasampay. Dahil may aircon kami, kaya mabilis lang po yung matuyo. Pagkatapos ko magligpit ng mga ibang labahin, niligpit ko naman yung mga laruan ni Kenshin. Ayos ko na rin po yung kama namin para makatulog na rin po kami ng anak ko. Okay na. Alam niyo ba mga auntie, kapag natutulog po yung anak ko, ay katabi niya po yung laruan niya. Hindi siya makatulog kapag hindi po niya katabi yung favorite niya. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga laruan niya, ay kasama niya po itong natutulog at nanonood ng TV. So yun lang po, at dito na po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。